The studying of economics is not to acquire a set of ready-made answers to economic questions, but to learn how to avoid being deceived by the economists. So in today's video ay pag-uusapan natin ang ganap-ganap sa ating buhay at sa ating hanap buhay na makakaapekto, no, or estado ng ating sitwasyon ngayon sa ating bansa na makakaapekto sa ating mga sari-sari store owners or mga business owners, no, macro and micro command. So pero focus tayo sa micro, no, so maliliit ika nga. Okay, hello guys, this is Mommy Park and I miss you. Pasensya na po kayo if I'm not always present sa vlogging kasi unang-una napaka-focus ko dito sa aming buhay at sa aming hanap buhay, and also nagkasakit po ang Mommy Park at medyo malat-malat pa ang Mommy Park. But it doesn't mean na hindi ako makakapag-vlog today, no? Kahit tayo ay late na. It's 3 o'clock in the morning, Sunday, January 8. Ayan, inumaga na ako, no? So, pag-uusapan natin guys ang mga maaari nating maging inspiration, maaari nating magawang diskarte from 2025, from this year up to 5 years, no? Kasi kung maalala nyo, nag-vlog ang Mommy Park about Trump, no, about kay Trump, no, ano ang epekto niyan sa atin, ganyan, no. So focus naman tayo ngayong sa bansa natin, no. Pati ba naman buong bansa pinakikialaman mo pa? Mano ba naman pakialaman mo lang yung area mo kung ano ang sitwasyon? Abay, hindi po pwede. Kasi apektado tayo. Kasi tumatangkilik tayo ng mga produkto, bumibili tayo ng mga supplies or mga stocks natin na galing sa malalaking kumpanya. So, kaya naman, dapat tayo ay aware dahil ang malalaking kumpanya ay apektado. At pag apektado sila, apektado din tayong tumatangkilik ng produkto. Diba? So, kaya kailangan tayo ay updated. To be specific, 1 month and 1 week ago, Daddy Park and I, nag-usap kami. No? Nag-usap kami. Kasi, sobrang pagod na talaga ako dito sa pagtitindahan. So kaya sabi ko, Daddy, I really need a helper. And soon, ang kids ay mag-aaral na. So wala na akong katuwang. Wala na tayong katuwang. We are just only, we just two of us. Sabi ko ganoon. So sabi niya, I am not contradicting your decision. Actually, yun talaga yung gusto ni Daddy Park nung pa. Kasi nga, alam niyang hindi ko kakayanin. Sa laki ba naman ito? 3 unit ba naman itong mini-maintain mo? No? And ako pa lahat ang nag-iintindi ng mga obligations. So, kaya, yung physical hirap man lang sana ay mabawasan para medyo ma-relax naman ako at makatulog naman ako. No? Dahil yung health ko nagsasuffer na. So, sabi ko, Daddy, kasi ang hirap makakuha. Kung hindi nalalayuan, ayaw nila nung time na gusto kong papasok sila. Kasi, ang gusto ko 3 p.m. to 11 p.m. Eh, ang maraming nag-a-apply is yung pang umaga. And, kung meron namang oo, tulad nung isang araw lang pumasok yung tindera, hindi tindera, helper kasi kailangan ko hindi tindera. Isang araw lang pumasok, hindi daw pinayagan ng asawa. So, hindi siguro nakapagpaalam. So, hinayaan ko na lang. Meron naman akong dating tindera na babalik sa akin. However, ang problema naman niya is transportation. Kasi nga, dito pag gabi na, wala nang masasakyan unless meron kang sariling service. Eh, hindi siya marunong magmotor. May motor sila, hindi siya marunong magmotor. And then, yung motor nasisira. She wants na pumasok ng pang-araw, pero sabi ko, hindi namin kailangan ng pang-araw. Ang kailangan namin ay 3 p.m. to 11 p.m. Kasi, yun yung tatapat sa duty ko or tatapat sa oras ko talaga na yun yung mga oras na ang trabaho na dito sa tindahan ay sinisimulan ko ng trabahuhin at gawin physically. So, kaya gusto ko someone na gagawa na nun para sa akin. And then, no, like refilling, organizing, displaying, cleaning, yon. Ako talaga focus sa pagtitinda. Yung ginagawa ko dito sa opisina, syempre, lalo na kapag ka-taxing, no, nagpa-file ako ng tax. So, syempre, I need na hindi ako maistorbo, something like that. So, yon, no? And then, so hanggang ngayon, walang successful talaga na makuha. No? 1 month ago, Daddy Park said, people, many tinderas or many helper nowadays is very, very choosy when it comes to work. No? Very choosy.
Ang katwiran nila maraming mapapasukan. But they don't know. One day, they will need a job. Kahit anong job yan, kahit mababa ang sahod, kahit mahirap, kakagatin nila, makapasok lang. But hindi nila yan marirealize hanggat hindi nangyayari ang taghirap sa trabaho or ang taghirap sa buhay. Because Daddy Park's prediction, no, actually last year pa, 2024, 5 years from now, mas tataas ang inflation, mas tataas ang unemployed, yung unemployment rate up to 30% tataas, and also mas tataas ang mga bilihin at mas tataas ang basic needs, no? So hindi nila damayan kasi okay pa sila, ang katwiran nila marami mapapasukan. But yun nga, hindi naman natin hawak ang isip ng iba, so kung yun ang nila, wala tayong magagawa. So sabi ko sa daddy, may nape-predict ka na naman na unemployment, yung unemployment rate tataas, ganyan. Yes, you will believe me, like what I predict before. Yan sabi ko sa iyo, magiging matumal, mas patumal ng patumal. Kaya huwag kang magpakakampante. Kaya mag-focus ka sa mga fast-moving products, mag-focus ka na makumpleto ka ng items, mag-focus ka na huwag basta-basta mag-terms, no? Hanggat maaari, cash basis ang lahat, sabi niya ganoon. So, nangyari nga, 2024 and 2025. Ngayong year 2025, napakaaga ng ghost months. Like, March lang, napakaaga na. Daman-dama na. So, in your area, kung hindi mo yan dama, de good ka, okay ka. Pero sorry, I'm speaking in general. Talagang matumal, no? So, taas ang kaliwang paa sa mga nakararanas talaga ng tumal na ginawa mo naman ang lahat, ba't talagang matumal? Kasi talagang may problema sa ekonomiya. So, go back to Daddy Park and I talk about 1 month ago. Yun nga, nagulat din ako talaga, no? Kasi, 1 week ago, nagulat ako, nakita ko lang yung information sa Facebook, ilang mga pati sa YouTube. Nasa ikatlong hearing, panalo na sa ikatlong hearing, ang bill na gustong ipasa na madagdagan ng 200 pesos ang sahod ng manggagawa from private companies. So sa mga pribado, 200 pesos additional salary. So from minimum, halimbawa ang minimum sa area mo or ang minimum ay 500, so 200 ang gustong ipasa na bill. So pag naipasa ang bill, magiging batas na. So kumasa na sa ikatlo na pagdinig. So hinihintay na lang yan ang final decision ng president at mapirmahan and then ma-implement. Okay. So tataas ng 200 pesos. So ngayon, ano ang epekto niyan? No, ano ang epekto niyan? So may dalawang epekto. Maganda para sa isang individual na manggagawa dahil madadagdagan ang kanyang sahod, malaki ang maitutulong para makaraos-raos. But sa pangalawa na hindi maganda, no, the negative side is napakaraming negative effect. Unang-una, kapag ka tumaas ang pasahod, tataas ang bilihin. Kasunod na tataas ang bilihin, tataas ang unemployment. Bakit? So, ito na yung sinasabi ni Daddy Park na hindi na predict ni Daddy Park yung may 200 peso increase, ha? Hindi na detect. Hiniisip ko kung paano nasabi yon ng Daddy Park at ano ang magiging dahilan para mangyari yon. At 1 week ago nga, nagulat ako. Yun nga, may balita na may possibility magkaroon ng 200 salary increase sa mga pribadong kumpanya. So, batas yan. Kailangan sumunod ang mga kumpanya, no? So, ang effect niyan is dahil magkakaroon ng mataas na expenses kasi one of the biggest expenses na meron ang isang negosyo ay ang salary expense. So, may possible na gawin ng mga kumpanya ay mag-cost cutting. So, to cost cutting, so syempre, maaari silang magtanggal. Baka magkaroon ng retrenchment ba tawag doon? Retrenchment or magkaroon ng layoff. Tatanggal ng tao kasi para magbawas ng expenses. So, ibig sabihin, pag maraming nawalan ng trabaho, marami ang mga pamilyang magugutom. Maraming mga pamilyang magiging isang kahig, isang tuka.
Maraming mga pamilya o mga manggagawa nakakapit sa hanap buhay na kahit overqualified sila doon sa isang klase ng hanap buhay na yon, tatanggapin nila makapagtrabaho lang, magkaroon lang ng pagkakakitaan. Ganun katindi ang mangyayari, no? So hindi ko kayo tinatakot. This is just this is the reality. Kasi even before naman, ganun naman talaga, na kapag ang kasunod na mangyayari, kapag may mga pagtaas ng salary, may mga nawawalan ng trabaho, nagtatanggal ang kumpanya kasi magbabawas ng expenses, and at the same time is hanggat maaari ay hindi tatanggap ng mga bagong empleyado, no? So yung mga aspiring na magkaroon ng trabaho, napakahirap na nga magkaroon ng trabaho, mas lalo pang hindi magkakaroon agad-agad basta-basta ng trabaho, at mas lalong tataas ang standard para lang makapasok sa trabaho kahit ang trabaho lang ay pwede naman ng high school graduate. So yan yung napaka-negative effect. Ang dami. Domino effect ang dating, no? Domino effect. So, totoo yung sinabi ni Daddy Park. Nagulat talaga ako, 1 month ago lang pinag-uusapan namin yun, and then a week, this week lang, no? 1 week ago, nabalitaan ko yung yung possible na pagkakaroon ng 200 salary increase sa mga pribadong manggagawa. So, however, the effect of that is maraming kumpanya ang may possible na magtanggal ng mga tauhan, magbawas ng mga tauhan, at hindi tumanggap ng bagong empleyado. Magtitipid, magko-cost cutting. Okay? So, yan. Yan yung forecast. Yung prediction ni Daddy Park. Yung forecast. So, I'm sharing this to you guys kasi para magkaroon kayo ng idea. No? So, ibig sabihin, yung capacity or yung power to purchase of a one household or the head of the family or the breadwinner of the family is may possible na mawala, mabawasan, or damage talaga. Ganon, no? Talagang dadating sa puntong basic needs na lang talaga ang bibilhin ng tao hanggat maaari. Pa-priority muna ang basic needs. At basic needs na nga lang, hindi pa makapag-i-stop. Basic needs na nga lang is sobrang titipirin pa, no? So, naalala niyo yung naging balita na 64 pesos na gastos ng isang tao sa pagkain sa isang araw, di ba? Naalala niyo yun, yung naging balita na yun? Sino bang nun, nung ganung data? Kung nabalitaan niyo lang naman. So, baka mas mababa pa doon ang maging pasok na mangyari na budget ng na mababudget ng isang individual dahil sa hirap ng aabutin natin, dahil sa hirap ng ekonomiya, no? Ang balita ko, si Trump talaga, as much as possible, ay nire-read ang mga items na basta-bastang manggagaling ng China. Napakatutok niya kasi start na ng economic war ni economic war ni Trump. Triumph, no? Start na. So kaya grabe yung epekto, no? Grabe talaga. So wala tayong maano diyan. Hindi natin basta-basta makokontrol yan kasi ang mga ekonomista na ang magkakaroon ng yan. However, apektado tayo hanggang sa maliit. Apektado tayo. Huwag kayong magpakaano dyan, no? Mami, ang corny ng vlog mo, pag mga ganyan vlog mo, uy, makinig kayong mabuti. Tandaan nyo, hindi ko ito binablog ng walang sense. Maniwala kayo, baka mamaya ano kayo dyan, magko-comment kayo dyan, bigla kayong iiyak, dadaing, Mami Park, ganito, Mami Park, magsasara na ako, Mami Park, ang hirap ilaban, Mami Park, daming kalaban, Mami Park, ano bang gagawin ko? Itutuloy ko pa ba o hindi na? Mami Park, gusto ko na magsara, Mami Park, gusto ko na mag-give up. Kaya nga, ngayon pa lang, pinag-uusapan na natin para kahit papaano ay ma-avoid natin yung possible na tatama sa atin ng matindi. No? Hindi man natin ma-eradicate or hindi man natin totally maiwala yan, kahit papaano maiiwasan. No, yung somehow ba hindi malaki ang damage. Okay? So, I set a few advices. No, I do hope na everybody ay makinig. No, so bibilisan natin. So number 1, magbawas ng utang. No, magbawas ng utang. Hangga't maaari, tapusin ang utang ngayong taong 2025. No, maglinis ng utang, magbawas, or wag mangutang at all. So sabay-sabay tayo guys na ngayong taon ay matapos natin ang ating mga bayarin, mga obligations. As much as possible, kung kaya natin, tulad ng advice ng Daddy Park, na cash ang ating maging transactions. No? Kasi hindi natin minsan masasabi, kahit ako danas na danas ko,
I thought magiging mabili, and then naka-order ako ng marami, naka-term ako, so minsan di ko ma-fulfill. Buti na lang mababait minsan ng ahente na namumove ang araw para ako ay mag-fulfill ng aking obligations. And hindi ko kinahihiyayan na i-share sa inyo kasi natural na nangyayari yan. No? So, alangan namang hindi po pwedeng laging labas tayo ng labas ng personal. So, syempre, business ang kailangang sumagot niyan. So, as much as we can na makahingi tayo ng palugit sa ating mga ahente, edi okay. Kaya lang, in the whole picture of that, hindi yun maganda. Kasi ibig sabihin, tumutumal tayo. Tumutumal. So, hindi magandang pangitain. No, maganda lang na napapakiusapan natin ng mga ahente na ma-move ang ating araw ng bayarin na kahit yun yung araw ng balik nila. But, in the whole picture to see it, hindi yun maganda. Kasi ibig sabihin, hindi nag-perform ng maganda ang sales. No? Ginawa mo naman ang lahat. So, ibig sabihin, hindi mo na control yung nangyayari. So, kaya kailangan paghandaan mo. As much as possible, use the cash basis when it comes or cash transaction. So, hindi natin masasabing mauubos natin lahat ang ating mga obligation ngayong taon, but somehow ay mabawasan natin. And, don't commit another obligation. So, number 2, bilhin lang ang pinakamabiling items. So, mag-set ka ng top 10 to 20, top 10, top 20 items mo na ipa-priority mo. Your budget allocation should be used. That is the method you can use, no? So, priority. Dahil kung darating sa mga panahon na talagang basic needs lang ang kayang bilhin ng ating mga nasasakupan at maraming mga unemployed, talagang sangkahit santuka ang ating mga nasasakupan na mga target market natin usual. So, we must always priority our top 10, top 20 items, no? If there is included in your top 10, top 20 na hindi masyadong basic needs, mag-think twice ka. So, makiramdam ka. So, mostly ang top 10 to top 20 items mo sa iyong tindahan ay mga basic needs. From food hanggang sa cleanliness, no? From food to our cleanliness. Ano yung ibig sabihin ng mami? So, sa paglalabas, sabon, toothpaste. Unahin ang pagkain, susunod ang mga panlinis. So, that is the basic pagdating sa ating tindahan, di ba? So, yung mga hindi masyadong basic like ice cream, candies, okay lang yan sa mga bata naman yan. If mabili naman dyan sa inyo. But, hindi ko ina-advise na mag-stock ka ng marami. So, gamay-gamay lang, no? So, tulad ng ginawa ng Mami Part, di ba? Nung naalala nyo, nag-vlog ako na imagine yung aking buffer stocks na wala yun. No? Ang buffer stocks ko nasa 150,000 talaga na worth of items. Meron pa akong buffer funds, meron pa akong may display na, may stock pa, sa ganun katindi yung aking talaga before. But lahat yon hindi ko na basta-basta ginagawa ngayon. Talagang hindi ako kung umorder ako sa aking ahente na sila Kuya Joseph, no, ang EKC, umorder ako dyan, isang truck talaga na worth of groceries na almost 150,000, 120,000, ganyan. But ngayon talagang tinatanong nila, ba't daw ako umorder? Kasi nagpapakatino ako sa pag-budget allocation. No? So, yun. So, walang problemang gawin yon. Ang magiging problema, kapag ginawa mo yun, tapos na overstock ka, tulog ang pera. So, hindi ko ginagawa na kasi nga matugmal. Diba? So, yun yung aking method. Yun yung aking action dyan. Okay? So, next would be early bird catches the worm. So, dati, hindi naman kami nagbubukas talaga ng 5:30. So, until such time na si Daddy Park, kaya niya ang mag-open ng 5:30 kasi morning person talaga si Daddy Park. Ako talaga, hindi ako morning person, honestly speaking. So, also Daddy Park, try to learn, no, to sell basic needs, no, yung at least man lang yung mga kape, kaya niya nakapagbenta ang Daddy Park, no. Sometimes talaga nung may pasok pa mga bata kasi Daddy Park lang nagtitinda sa umaga, dumadating ako dito before lunch, alam nyo, nakakabenta na siya ng 3,000, 4,000, imagine that. So, early bird catches the worm. So, dumating kami dun sa puntong mas maaga pa kami kasi dun sa aming pinakakalaban dito or pinakakakompetensya. So, ganun din ang gawin nyo, guys, no? Alamin nyo kung ano yung mga activities ng opening and closing ng inyong mga kalaban. And so, kung kaya nyo naman na maging una sa kanila, edi gawin nyo. At kung kaya nyo mas late na magsara kaysa sa kanila, edi gawin nyo. Wala namang problema. But, you have to make sure na hindi yun at expense of your health, no? Kailangan ginagawa nyo yun kasi kaya nyo. Kaya ng katawan, kaya ng support system, at hindi yung dahil sa masyado kayong natatali ng salitang kita at benta,
no? So, gawin nyo yan kung applicable at kung kaya, no? So, tulad namin, dumating kami dun sa puntong, nag-open talaga kami 5:30. So, ang bunso ko pong anak na si Kier, kahit bakasyon, 5:30 gumigising pa din. Di po kayo maniniwala, napakasipag ng anak kong bunso. 5:30 po kasama na yan ng Daddy Park, hanggang tanghali nagjo-duty yan. And then ako na yung susunod. And then susunod si Kauri. Si Kauri, nasa bahay, naglalaba, naglilinis. And then susunod pa rin yan dito. Kasi yung paglalaba naman niya doon is nakasalang naman sa automatic. Kasi the other maduduming damit is pinapalaundry na namin. Kasi that is more wise decision na ipalaban na lang yung ibang damit, no? At ang importanteng mga damit na lang ang labhan ni Kauri. And then pupunta yan dito to help also, like magrepack ng yelo, magtinda. Kung wala ako at si Daddy, they are the ones to take care of the store, no? So ganun kasi sipag ang mga anak ko. So kung kinakailangan maging early bird catches the worm, maging ganun kayo. Okay? So number 4, dwelling on the past and worrying about the future will only rob you of the present joy. Now, binabasa ko kasi guys kasi ano to quote, dwelling to the past and worrying about the future will only rob you of the present joy. So, ibig sabihin, kung may mga naging mali kayong desisyon, aminado naman kayo, no? Tulad ko, may mga maling desisyon din ako sa buhay na yung regret ko, ganun na lang. But, if I'm dwelling myself to that, no? And, nagmamanifest siya sa araw-araw mo. Lumaban ka ng tahimik, pero lumaban ka ng nakangiti. Parang ganun, no? So, Mami Park, ang hirap gawin nun. Ano yun? Pretentious? Pretending? Hindi. Ginagawa mo yun kasi ayaw mong magpadala sa mga isipin ng mga mali mong desisyon ng mga nakaraan at yung pag-iisip mo na baka mauwi pa sa anxiety and depression, na pag-iisip mo na paano na parang ang hirap abutin ng mga pangarap. So, yung present time mo na kailangan ng iyong focus, mawawala ka doon, no? Magmamanifest and may possible pa na dumating ka doon sa puntong yung mood mo hindi maganda. So, pag hindi maganda ang mood ng isang tindera, ano nangyayari? Nakikita ng customers. So, sa akin nangyayari din yan talaga, lalo na nung ditong mga panahon na sobrang pagod ako, both mentally and physically. But, I try as much as possible to control myself and to learn, no, na maging okay ako, no. It's totally fine to cry, na hikbi-hikbi ka dyan, but merong place and right time to do that. Not yung, alam mo, nasa realidad ka, nasa present time ka na, nagtitinda ka, kailangan mag-focus ka sa pagtitinda, no? So, we're just human being, hindi tayo perfect. It's easy to say yung ganitong advices, ano? It's easy to say, Mami Park, dali mo lang sabihin yan, but the truth is, ang hirap mag-pretend, ang hirap talagang gawin. Yes, but pinili mo na nasa hanap buhay and you are at service, no? Nagbibigay ka ng serbisyo at produkto sa mga customer mo. So, kung ayaw mong masira ang iyong hanap buhay, so learn how to smile, learn or aralin mo ngumiti sa kabila ng meron kang pighati, ika nga, no? So that's the reality. Corning pakinggan, but that is the truth. So lalo na tayong mga kababaihan, kung naalala niyo may vlog ako, na baka kaya minsan masungit ka na, iba na yung mood mo, sobrang abilis mong mainis, na dumating na sa puntong napapatol ka na sa customer. It's not just only yung mga problema mo ay dinadala mo, it is also because your body changing na. Kasi aging, no? What's the cause? Aging, your hormones, no? May imbalance na sa hormones mo. So, kaya hanggat maaari, maganda na may support system ka na mas nakakaunawa at nakakaintindi. Yung merong pipigil sa'yo at magkocontrol sa'yo kapag yung temper mo parang mag-a-arise na. So, what good is yung katulad ni Daddy Park. Kaya ako pumili ng partner na mahinahon. Kasi hindi ako minsan mahinahon. So, sila yung nagpapahinahon sa akin. Sila yung sa akin, nagbabalanse. Kung ika nga. Okay? So, next is, be a goal setter, no? So, a goal without a plan is just a wish. So, syempre, if you are a goal setter, kung meron kang goal, no? Halimbawa, meron kang gustong biling bagay, it's like 48 years, parang yung hirap, ang ilap na makaipon ka o makamit mo yun. Parang ang tagal-tagal na, trabaho ka lang ng trabaho, pero hindi mo naman magawa or hindi mangyari. Bakit gano'n? Nag-iipon ka naman, nagsisikap ka naman, masipag ka naman. So, pagiging masipag ay hindi sapat. So, patience ang kailangan din, no? So, hindi baling medyo matagal. At least, sure ball, no? Slowly but surely, ika nga. So, kasi hindi lahat
ay pinapalad na mabilis makuha ang mga ano nila, ang mga pangarap at goal nila. But syempre, it doesn't mean na hindi ka magpa-plan. So kaya kailangan may plano. So gusto mo sa ganitong panahon, ganyan. So kung hindi man mangyari, huwag kang masyadong mag-dwell or huwag kang masyadong mag-hibik-hibik dyan. Kasi there is a reason behind it, or there is always a reason. No? Kung hindi palaan para sa iyo at sa tingin mo mahirap, magtuloy ka lang, pero wag mong ipipilit. So halimbawa, meron kang gustong bilhin. Gusto mo sa ganitong panahon mabili mo, pero hindi ka pa talaga ready financially and emotionally. Pero gustong-gusto mo talaga, pinilit mo, dumating sa puntong pumasok ka sa tight situation, nangutang ka para lang makuha mo yun, ma-avail mo yun. Then, hindi mo nasabi na nagkaroon ng tumal sa negosyo. So, ang inaasahan mong kikitain mo sa negosyo ay pambabayad mo, ay pambibili mo. So, ano nangyari? So, wag mong ipilit, no? Hayaan mong dumaan sa tamang proseso. Ika nga, trust the process. Okay? Ayan. And then, next would be, okay, the heart and soul of a company is creativity and innovation. Ayan. Naniniwala ba kayo dyan, guys? So, paano natin may apply yan sa simpleng negosyo lang natin? No? Alam niyo po ba, naniniwala po ba kayo na ang creativity at diskarte or yung tinatawag nating technique ay medyo malapit pero magkaiba sila totally. So, let's say for example is naisip mo kung para mas madagdagan ang sales mo, para mas dumami ang bumibili sa'yo, may naisip kang isang sistema o isang paraan para ang customer mo ay sa'yo bibili at sa'yo bibili para tumaas ang sales mo, or mas mabibilan ka, o mas priority ka na bilhan, o mas una kang iniisip na bilhan bago sila mabili sa iba. So, nag-iisip ka ng diskarte, ng paraan, ng technique. So, when you start to think, hando na gumagana yung diskarte. Nagdi-diskarte ka na. Then, you start to create a system or you start to create a thing or a plan to do. I-action mo na. So, yun na yung creativity. Sorry guys ha. May frog prince kasi dito. Para siyang papunta sa akin. Tapos baka mamaya talunan ako. So, ibig sabihin, ang diskarte pala ganito. Para masabi mong dumidiskarte ka, kailangan malaman mo muna kung ano ang problema, kung ano ang kailangan, kung ano ang dapat diskartehan para maging creative ka. Okay? So, magkaiba si creativity and diskarte or technique. Ha? So, lagi niyong tatandaan yan. So, innovation. So, once na naisip mo na yung discarding gagawin mo at nag-create ka na ng solutions sa gagawin mo na naiisip mo na goal mo na halimbawa gusto mong mabilan ka pa, mas madagdagan ng ano mo, mas madagdagan ng sales mo halimbawa. So once na you're done and it's successful, ang kailangan mo naman is paano mo naman mas mapapaigi, no? Parang ganito yan, may halo-halo, may normal na traditional na timpla ng halo-halo. So nasarapan sila, nasarapan ng mga customer mo, pero para mas makakatch ka pa ng iba't ibang customer na mas iba't iba ang prefer nila, nagkaroon ka ngayon ng innovation. So ginawa mong halo-halo ubi halaya, may hubi halaya, no? 'Di ba ngayon ang dami na ngayong flavor. So nagkakaroon ng innovation. So paano natin na-apply sa sari-sari store yan, Mami Park? Lahat naman tayo pare-parehas ng tindahan ng tinda ng items. No? Paano mag-i-innovate? Paano 'yon? So, kung naalala nyo guys, si Mami Park, dito, ano ang problema, ano ang pwede ko pang mai-offer dito na hindi ino-offer ng lahat ng tindahan dito hanggang Lumina Subdivision? Yung pag-o-offer ng wholesale price ng item na nag-a-avail sila ng 6 pieces, 12 pieces, pero usually, ino-offer ng same price kung anong retail ng isang tindahan, yun din, ta-times 6 nila, ta-times 12. But kay Mami Park, nag-set ako ng wholesale price kasi para mas maingganyo ang mga tao na bumili sa Mami Park. Kasi, ang bibiling ko, mas makakatipid ako kung kay Mami Park ako bibili kasi may bawas. Kasi kapag bumili ko sa kalapit tindahan ko o dun sa isang binibilhan ko, as is ang presyo retail, tapos times 6 times 12. So, kay Mami Park may bawas. Kahit hindi katulad na wholesale price ng supermarket, ng mga wholesaler sa labas, pero kay Mami Park, kahit papaano, may discount. So, yun, nag-innovate ka from the price na mas
from the price na mas mura ka na nga ng retail, no? Dumiskarte ka. Halimbawa, nag-create ka ng presyo mo na hindi ka nakapagsabayan, mas mababa ka ng piso sa mga kalaban mo, and then nagkaroon ka pa ng innovation na mas lalo kang tangkilikin. Mas mababa lalo kapag ka 6 o 12 ang binili nila na item. Diba? So that is how the creativity and technique or diskarte and innovation works. Okay? So bago ka makadiskarte, yung diskarte, iisipin mo muna what is asked, what is the need, and then you create something for that need to be fulfilled. And after that, once it's fulfilled, the customer is satisfied, how you innovate, no? How you more improve your service. Diba? So, ganun lang yun. Okay? So, dapat alam niyo yan. Okay? So, hindi dapat na uubusan ng creativity and innovation. Kaya, yan ang sinasabing, that is the heart of the company. Dahil, pansinin nyo, ilang taon na ang shampoo ng Sunsilk, iba't iba ang klase ng kanilang packaging. Diba? Sumasabay sa makapanahon, pati pagdating sa commercial. Diba? So, nag-change ng packaging. So, sometimes, dahil nag-change ng packaging, sometimes nagtaas din. O kaya naman, nag-change lang ng packaging, but same price. So, strategy yan. No? Innovation yan. Diba? So, may lumalabas na ngayon tulad ng Nescafe Creamy White. Meron ng Nescafe Creamy White na no sugar. Stevia ang nakapagpapatamis sa kanya. So that is innovation. Diba? That is innovation. Kasi they want to fulfill the needs of the customer. Yung mga customers na gusto less sugar or no sugar at all. So Nestle come up with the idea of produce a product na need ng tao. Diba? Na may choices, no? Hindi kayo maniniwala. Diba? Blanca, may caramelo flavor. Diba? Iba't iba. Sa kape pa lang doon pa lang makikita mo na kung ano yung mga nagkaroon ng creativity and innovations. Diba? So, not just only the packaging, but also the flavor, enhance the flavor, enhance the yung laman, mas madami. They have plus 20%, less 20%, less 8 pesos, less 2 pesos. So, there is that creativity and innovation. Okay? So, sa tindahan natin, dapat ganun din tayo. Diba? Dapat ganun din tayo. Okay. Saan na ba tayo? Last, prayer. Ito galing sa sarili kong wisdom ko to. Sariling wisdom na ma-share ko sa inyo na natutunan ko. No, actually, parang lang to iba lang yung naging translation, pero parehas lang to nung isang kilalang kilala at lagi ko din sinasabi sa inyo na quote. So, prayer is powerful, but action make it happen. So, parang lang to, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No? So, naniniwala ba kayo na powerful ang prayer? Kasi nandun yung faith mo na mas magaan, na makapalalagpasan ko to, makakaya ko to. Handun yung fighting spirit mo yung faith mo na magagawa mo, kaya mo. Nagdadasal ka, humihingi ka ng hope at tulong sa Panginoon ng gabay. Pero, hindi yan sapat. Mangyayari lamang yun kung ikaw din ay gagawa, kung actionan mo din. So ako, lagi kong inspiration, hihingi ako ng tawad sa mga kasalanan na nagawa ko. Kung meron akong mga customer na nasungitan, hihingi ako ng tawad. Or kung may nagawa ako sa pamilya ko, sa mga anak ko na pagsalita ako ng di maganda, hihingi ako ng tawad at hihingi ako ng gabay. And then after that, yung action the next day, mas improve ko pa yung sarili ko. Dapat ganito ako, dapat ganyan, dapat ganito, dapat may matatapos ako. So, inspired ka, no? At the same time, uma-action ka yung ginagawa mo, no? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, prayer is powerful, but action make it happen. Okay? So, yun lang yung may iwan ng Mami Park yan. So, sa humihirap na panahon ngayon, I just do hope na mga kasari, kapit lang kayo, no? At maraming salamat sa inyo na kahit madalang mag-vlog ang Mami Park, ay nahandyan kayo. So, I just have, marami lang akong mga personal na, na ginagawa din. Kasi, syempre, as you all know, I'm still on my annulment process. And talagang hindi na nagkakaroon ng cancellation yung aming schedule. So, every time na may next schedule, talagang yun na yung nagiging schedule ng hearing. So, kaya, mas focus ako na magkaroon ng dito sa buhay ko. So, kaya hindi ako masyadong nag-vlog. And at the same time is, nakukuha talaga yung marami kong time dito sa tindahan. So, tulad ngayon, kaya lang ako nakapag-vlog. It is because,
I'm willing to stay para sa vlog. Pero kung talagang pagod na pagod talaga ako, but gusto ko talaga na may share to sa inyo na sa ganun ay magkaroon din kayo ng paghahanda, no? So, sa susunod na ako magsha-shoutout guys, and I promise you guys na magsha-shoutout ako at magkakaroon din ako ng mga paalala when it comes to tax topic kasi matatapos na ang second quarter, kasi ang second quarter natin ay April, May, and June. Okay, so magkakaroon lang ng mga paalala si Mami Pag pagdating sa ating mga filing, pagdating sa ating mga amended or mga information tungkol sa pagpa-file, no? Tungkol sa mga dilemmas ng ating mga yung mga hindi masyadong masalimuot ang kanilang mga taxing. Okay? So, thank you very much and I love you guys. And sana huwag kayong magsawang manood sa Mami Park, no? When I get back to my feet, no? Kapag okay na ako, I promise you guys na magbablog na ako and also hanggat kaya ko sana magawa ko pa rin tulad ng dati, mga parody, gusto ko rin kumanta. Namalat nga ako, hindi man ako kumakanta dahil nga nagkasakit, no? So anyway, thank you guys, I love you. This is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!